Habang si mama yung naglalaba, ako muna yung magluluto. Ang ulam namin ngayon ay bangus. Ito ang paborito ko luto sa bangus. Ibababad ko muna ito sa bawang. Kalamansi. Sunod naman ay toyo. At paminta. Halo-haloyin muna natin. Hindi ko na ito bababa, diretso ko na itong prito. Hindi ko na ito naibabad dahil gutom na, papakainin ko. Ayan, no? Pag ganyan na to, okay na to. Kanina po ito natirapsik sa akin, eh. Ay. Ang sakit ng tilapsik. Okay na to. Medyo nasunog yung bawang. Papalit lang ang kawali. Sibuyas lang ito igigisa ko. Ayan, gisa na. Ilalagay ko na itong bangus. At ilalagay ko naman itong pinagbabaran. Lugdugan ko lang to, sayang. Hindi naman din masyadong alat yung sabaw. Ilalagay ko na itong hilaw na sibuyas at sili. Ilalabog ko lang para maglasa. Matikman nga. Kulang pala to sa kalamansi. Lagyan ko na lang pala suka. Lagyan ko lang ito konting oyster sauce. Ayan, luto na. Kunyato, ay mo si ate, kakain na. Tawagin mo rin si mami, kakain na. Sasarap ng buhay nyo, ah. Ba't sunog? Sunog, maitim laang. Every time na magluluto ako ng fried chicken, gustong-gusto talaga ng mga bata. Paano ba naman, napakalutong at kahit malamig na daw ay napakasarap pa din. Juicy yung loob at malasa. Syempre sa umaga talaga masarap iulam ang fried chicken. Kaya sa gabi pa lang ay minamarinate ko na ito. At meron ako ditong 1 kilong manok, 4 na tay at 4 na hita. Naglalagay ako dito ng 3 teaspoon ng asin, katumbas nun ay 1 kutsara, 1 teaspoon ng paminta, 1 teaspoon ng onion powder at 1 teaspoon din ng garlic powder. At hindi ko talaga ini-skip itong curry powder, 1 teaspoon lang din. Napakabango nito at napakasarap. At syempre ay ini-apply ko ito ng dapat ay pantay-pantay doon sa bawat parte ng ating manok. Medyo hinihiwaan ko lang ng konti yung hita para manuot doon yung lasa. At dahil bukas pa naman ito ng umaga lulutuin pagpasok ng mga eskwela, ay maiibabad pa to ng magdamag. Inilalagay ko muna ito sa ref. Siguradong kinabukasan ay nanonood na dito yung mga pampalasa. Sa breading naman, gumagamit ako ng cornstarch, harina at saka crispy fry. 1:1:1 yung sukat. 5 kutsarang cornstarch, 5 kutsarang harina, 5 kutsarang crispy fry. Saktong-sakto lang talaga yung alat nito. Yung binabad ko naman na manok, nilalagyan ko lang ng konting malamig na tubig. Nang sa gayon ay mas
kumapit yung mga breeding na ilalagay natin. Kaya naman malamig na tubig yung inilagay ko ay para lumutong yung mga balat. Naglalagay na nga pala ako ng 2 kutsarang breeding dito sa may manok. Hinahalo ko lang ito hanggang sa lumapot. Sa pagkakataong ito ay nagpapainit na ako dyan ng mantika. Iko-coat ko naman uli dito sa may breading ating malapot na manok. Lahat ng kasulok-sulukan ay nilalagyan ko. Tapos ay pinipiga-piga ko para kumapit talaga yung breading. At saka para magkaroon ng crunchy look yung chicken. Once a month lang naman kami mag-fried chicken kaya talagang sabik na sabik yung mga bata. Marami na ako nasubukang method at ito talaga yung nagustuhan ng mga bata. Mag-uumpisa muna ako sa high heat at kapag nabalutan na ng mantika yung manok ay medium heat naman at kapag nabaligtad na ay napakahinang apoy na lang. At sure na sure yun kapag golden brown na ay lutong-luto na yung loob kahit napakalaki pa nito. Habang niluluto yung chicken ay magluluto naman ako dito ng gravy. Nagtunaw lang ako ng kaunting butter at pinatay ko na yung apoy bago ko naman nilagay itong ginawa kong breading kanina. 1 kutsara lang. Habang patay yung apoy ay tinunaw ko na itong breading. Nung tunaw na ay binuhay ko na yung apoy at nilagyan ko na ng tubig. Malasang malasa na ito dahil breading mix nga yung nilagay ko. Pero nilagyan ko lang ng kaunting toyo, pampakulay lang. Nag-a-add lang ako ng pakunti-kunting tubig kapag sobrang napakalapot. Mabilis lang talaga tumaluto. Basta ganyan na smooth na pwede na natin patayin yung apoy. At sakto luto na din itong ating chicken. 5 lang yun niluto ko dahil matagal talaga maluto ang per batch nito. Yung 3 inilagay ko muna sa ref. Sa oras na yan ay nagtatawag na ako ng mga bata at kako ay gumising na. Alas 4 ko ito inumpisahang lutuin at pinapakain ko sila ng alas 5. 2 lang naman kami nagbibinalot dito at yung 2 namang bata ay kinakaon ng kanyang papa sa tanghali. 5 lang are pero kaya namin pagkasyahin kahit 2 pa nga kami magbibinalot dito. Napaka-solid nitong gravy na ginawa ko kaya kahit hati-hati sa manok ay okay lang. Ang kagalingan talaga kapag iminamarinate yung karne. Lumalambot yung laman. At syempre ay talagang malasang malasa. Yun lang naman mga kamami at kung umabot ka dito hanggang dulo ay salamat sa inyong panonood. Bye! Another day, another gulay serye for today's video. Napakalamig ng panahon at napakasarap pa rin humigop ng sabaw. Buti na rin lamang at meron ako ditong mga tira-tirang gulay. Napakahirap mamalengke ngayong nag-uulan. Nagkamali pa nga ako, dapat hindi ko muna igigisa itong mga gulay. Kaya ito, sinet aside ko muna. Hindi ko alam, siguro nilalamig din yung utak ko. Ayan, nilagyan ko lang ulit ng kaunting mantika at lulutuin ko pala muna itong manok, kaunting manok. At nung maluto na nga ay saka ko nilagay itong ginisa ko kaninang gulay. Sa panahon ngayon, mura yung ganitong gulay dito sa Lipa. Yung carrots 30 lang ang kilo, tapos yung sayote naman ay 40. Ayun na nga at lutang ang nanay nyo ngayon para akong bagong labas sa freezer. Tinimplahan ko lang naman ng kaunting patis at katamtamang paminta. Ayan at nakaka-LL na ang nanay nyo kaya napadami na yung paminta. Hindi pwedeng hindi ko ilalaban to dahil wala kaming iuulam ngayong hapunan. Inilagay ko na rin kaunting repolyo, kaunting patis at gisa-gisa lamang ng kaunti. Tapos naglagay na din ako dito ng 3 tasang tubig para akong nagluluto ng sopas. Nilagyan ko lang ng kaunting magic para naman may kababag yung ating paminta. Tapos ay nilagyan ko ng 2 perasong itlog na binati. Ito pa nga itong malunggay. Ayun. Ayan, luto na. Mama, wala lang pala ng saka. Sarap. Kumain ko lahat. Galing. Kunti. Ano yan? Meron ka sa kapitbahay ng Tagayan. At ari luto na. Pati hiram. Para sila may padalhan. Dadalhin ko ulit.
Hi guys, maulang umaga. Nag-announce nga ng walang pasok ang aming governor. Kaso nakapagsaing na si mami kanina madaling araw. Wala nga tigilang ulan kagabi pa. Kaya nga napakasarap kumain. Yung sinaing ng mami kanina ay napakalamig na. Kaya nga naman ito at aking isasangag. Salamat na lang talaga na kapag ganitong may naiisip akong lutuin ay meron dito sangkap sa bahay. Lalo na kapag ganitong umuulan. Masarap na talaga tumambay sa bahay. Pero talaga masarap kapag may pagkain. Kaya talagang dapat tayo magpasalamat sa ating mga magulang na nagsisigurado na tayo may makakain. Lalo na naman sa mga magulang na nagsasakripisyo sa malalayo. Gusto rin nila tumambay kaso iniisip nila ang kinabukasan ng kanilang anak. Naiisip ko tuloy ang aking papa. Sana okay ka lang dyan palagi kahit medyo malamig ang panahon. Alam ko na may miss nyo na itong luto ko. Kaya papa, mag-isip ka na ipapagluto nyo sa akin para pagdating mo, pagluluto kita uli. By the way, ito nga pala ang aming almusal ngayon. Sinangag sa bawang, tapos may maliliit na carrots. Yung carrots ay maliliit yung pagkagayat para hindi na mahirang ni Unyot. Kahit ako, hindi ko trip kumain na malalaking carrots. Meron din itong green peas, itlog, at saka mais. Tsaka yung dapat naming ulam na hamonado, nilagay ko na dito. At nilagyan ko lang ng kaunting bitchin, kaunting paminta, at kaunting asin. At ito na ang aming almusal. Kayo, anong almusal nyo? Sana kumain na rin kayo. Another day, another baon. Hinahatidan ko na lang pala sa tanghali ng pagkain yung aking bunso, si Unyot. At hindi ko akalain na mapapakain ko siya this time ng gulay. Ang layunin ko lang naman ay mapakain siya ng may sabaw ng gulay para naman hindi laging kape yung sabaw niya. Kaya eto, nagluto ako ng sinabawan. So ayan, naggisa lang ako ng sibuyas, bawang at luya. Nang medyo mag-brown na ng kaunti yung sibuyas, ay isinunod ko na itong sayote. Tinimplahan ko lang ng patis, paminta at konting betchin. Pagkatapos na magisa-gisa ay nilagyan ko na ng 2 tasang tubig. Tinakipan ko lang para mabilis na kumulo at para mabilis na rin maluto yung sayote. At kapag nga ganito na kaya nang tusukin ng kutsara yung sayote, ay inilagay ko na itong mga dahon ng sili. Yes po, tinola po itong niluto ko. Tinolang walang manok. Alam nyo naman ang sayote, sadyang masarap yung sabaw niyan. Tapos samahan pa ng maraming dahon ng sili. Tapos may ginisa pang luya. Dahil absent ang ating manok, eto nilagyan ko ng nilagang itlog. Tapos dinagdagan ko pa yung nilagay kong malunggay. Minsan kasi may mga batang kapag hindi prito yung manok, ay maigi pa nga yung itlog. Mas nagugustuhan pa nila. At eto na ang ating baon for today. Tingnan natin kung magugustuhan ni Unyot. Hi guys, kakadating lang ni Papa kagabi galing sa trabaho. Weekly siya na umuwi tapos nag-request na madali lang na pang-ulam kasi gutom na siya. Sakto, meron pa ditong tirang repolyo. Si Papa kasi gusto niya may lahok na gulay sa kanyang ulam. Ginayat ko lang na maninipis itong repolyo. Itong bawang naman ay ginayat ko na maliliit at ang sibuyas ay sakto lang. Sinana ko nga pala muna itong pangmalakasang kawali ng mame. Naglagay lang ako ng konting mantika at iginisa ko muna itong sibuyas at bawang. Papupulahin ko lang po na pala yung bawang pero hindi sunog. Para naman sa protina, magsasahog ako dito ng corned beef. Igigisa ko na lang din kasama itong sibuyas at bawang hanggang sa mas mamula. Saktong-sakto sa mukha ko yung tilamsik eh, tumutong na lang muna ako. Inintay ko lang na medyo manigas-nigas yung ibang hibla ng baka. Ay, corned beef pala. Tapos, akin na tinimplahan ng kaunting betchin, paminta,
at asin. Akin hinalo-halo para magpantay yung lasa at sinunod ko na dito nilagay ang mga repolyo. Paborito ni Papa itong repolyo. Gusto kasi niya pag ngumunguya ay nalugotok sa kanyang bibig. Naglagay nga din pala ako dito ng isang kutsarang oyster sauce. Pakikipisin lang ng konti itong repolyo at pwede na itong ihayin. Kumakain ba rin kayo nito? Gulay pero nalagotok sa bibig. Kayo pinapagluto nyo rin ba ang papa nyo? O si papa nyo inuutosan nyo magluto? Bakit nga mga papa parang kumpanya? Pag marami kang alam na gawain, lalong dadagdagan yung gawain mo. Kayo, kamusta yung papa nyo? Comment mo naman yan. O siya, kain muna tayo. Hanggang sa muli. Bye-bye!
Biofuel. Tinanong ko yung mga bata kung magbabaon ba sila nitong tortang dulong. Aba hindi daw. Sabi ko okay, pero kinabukasan ito pa rin yung niluto ko. Dapat talaga hindi na ako nagtatanong kasi ako naman talaga yung nasusunod. Hindi naman kasi pwedeng kung ano lang yung gusto nilang pagkain, yun na lang yung ihahain natin. Ipapakilala din natin sa kanila yung ibang mga pagkain. Nung weekend pa kasi ito binili ng kanyang ama at ngayon magwi-weekend na naman, mag-iisang linggo na to. Weekly kasi umuwi yung kanilang ama at baka maabutan nandito pa to sa rep. Bale ito ay 1/4 lang ng kilo ng dulong. Nilagyan ko ng kaunting carrots, cornstarch, 2 itlog, sibuyas at bawang. Sa pampalasa naman, asin, paminta at betchin. Yes po, naglalagay po talaga ako ng betchin. Hindi naman po yan masama basta konti lang. Sabi ni Kuya Kim at saka ni Doc Alvin. Naniniwala naman ako kasi 'di ba ito naman yung mga ginagamit ng mga matatanda noong una. At ito nga, nagprito lang ako ng kada isang kutsara. 'Di ba nga pagdami ng torta, pagdami din ng mga gilid-gilid na siyang gusto ng mga bata, yung crunchy, yung mga gilid-gilid. And ito na, magsasabaw na lang sila dito ng kape sa kanin. O kaya magsasawsaw sa ketchup. Pero mas gusto talaga nila yung kape. O siya, kain tayo. Kayo, anong ulam nyo? Comment nyo na yan.
You know, no matter where I choose to roam, there's a niche deep inside my soul for a way of life my heart craves. Small town USA where there's something old, something new. The fields are green and the skies are blue. Strangers still smile and the music still plays. Memories made here never fade. A strong cup of coffee, listening to that rooster crow.